Friday. So on the way na tayo ngayon sa pick up pa natin. Dito lang din na 30 km away lang doon sa pinag-standbyan natin sa Flying J. So ang pick upin natin ay ano yan eh, Aero, puro pang job site yan. Kaso lang ang weather natin ay napaka kulimlim, madilim. Sana hindi tayo abutan ng ulan dahil yung load natin isi-secure pa natin, then itatarp. Kaya yari tayo pag bumuhos ang ulan. So nandito na tayo ngayon sa Highway 401. Nasa 22 km na lang para makarating tayo sa pipikapan natin. Tingnan nyo yung weather natin, napaka kulimlim dahil kagabi napakalakas ng ulan. Kagabi niyayanig yung truck, akala ko nga may tornado eh, pero yun, magdamag siya umulan. Itong umaga lang huminto. So ang oras natin ay 7:20 AM dahil lang magbubukas yung Big West alas 8 pa. Then ang sabi naman sa akin, morning daw ready na ang load, morning. So kaya alas 8 ang pasok nila, maybe 9 AM bago nila matapos yung load na yun. So kaso lang ito yung weather natin. Yan yung weather natin, madilim mo. Pero okay lang, sana hindi tayo abutan ng ulan. Alright, so tara, let's go. Nakumpleto natin yung reset na 70 hours. So fresh na fresh ngayon yung ilag natin. Ayan o, 70. Dalawang Google Map ang gamit ko kasi nga pag diniretso ko doon sa pikapan, iba ang daan. Ito yung una kong Google Map na ginamit para i-reroute tayo. Sabay din sila magsalita, no? Ito yung Highway 401. Ng paligid yo. Preskong presko, green na green, ang linis, tahimik. Ang ganda eh, no? Boring nga lang dahil ano, walang katao-tao. Unlike sa atin na yung mga tao kasi nagpapasaya sa mga mata natin eh. Pero ito cool ng utak naman natin dahil walang katao-tao. Green na green yung paligid, farm yung nasa left side. So guys, nandito na tayo sa Big West. Siguro idadrop lang natin tong trailer, then i-hook up natin yung isang trailer. Ayun, may trailer tayo doon, Kelsey. So itatawag ko sa dispatch kung i-hook up ba yun or kakargahan tong trailer natin. Papasok na tayo.
medyo masikip tong yard nila. Pero tatanungin natin tong operator kung saan ibababa ito. Where are you gonna drop this trailer? There's an open spot up against the fence. It'll probably work out perfect for you. You'll know what to do. You'll see it. So just act like you're gonna drive around the building. You'll be able to put it right in there. Okay, thank you. Yeah, you're very welcome. So i-atras daw natin dito. Makakabante raw tayong ganon. Good daw sa atin. Ito. Itong bakante na to. Tayo. Kailangan pasok sa guhit. Abante natin, hindi pumasok. Pantay natin sa trailer nila. Okay. Kaya pinantay ko sa trailer nila, guys. Kailangan yung landing gear or landing leg dito siya nakatapak sa semento na to. Ayan. Katulad niya nakatapak sa semento dahil ito pundasyon nitong semento na to. Ito espalto kasi. Ito sementado. Ayan. Ganyan, alright? Tatawagan natin yung dispatch natin kung idadrop ba natin tong trailer na to at huhook up tayo ng another trailer or kakargahan tong tawag na to trailer natin. Hey Siri. Call Kelsey, Ontario. Calling Kelsey, Ontario Mobile. Kelsey Trail, Don speaking. Hi Don, good morning. This is Jesse. Hey, buddy. What's up? Yep. Can I speak to Brent? Brent? Yep. One sec, I'll put you right through, bud. Thank you. Kelsey Trail. Hi Brent, good morning. This is Jesse.
Nate. Yeah, I'm here right now at Big West. So Okay. I will drop this trailer and hook up Yeah, the. you drop that. Leave 5 straps with it, okay? Because if I have to belly wrap the next one. Uh-huh. But yes. Okay? Okay, sounds good. And Okay. then that's your load. When do you think you'll be in Atchison, buddy? Just so when I do my report, I'm thinking Wednesday. Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Yeah, maybe Or are you gonna Tuesday. deliver Tuesday? Yeah, maybe Tuesday. I'll put Tuesday then. Yeah, Okay, Tuesday. buddy. All right. Okay. Okay. Be safe. Any problems, let me know there. Okay. Thank you. Right on. Okay, bye. So yun, every time na may plano ka, may plano tayo, huwag tayo basta-basta magdidesisyon. Tulad niyan, isip ko pa lang na idadrop ito kasi may trailer tayo nakaparada doon. Ngayon, bago tayo magdesisyon, tawag muna tayo sa dispatch, di ba? Then, yun na nga, ang sabi, dadrop natin tong trailer natin, then you hook up yun. So, pero pupunta muna tayo sa shipping office at sasabihin natin kung kompleto na ba yung load na yon, yung trailer na yon, then bago natin i-drop itong trailer na to. So guys, swerte natin dahil yung load natin napakababa at full load na raw yon. So isang biyahe lang. Ito ang biyahe natin papuntang Edmonton. So iabante lang natin ng konti yung trailer natin para ibaba yung tarp. So yan, mag-iwan lang tayo ng limang strap at para pambili nila. Kasi kung hindi tayo susunod, walang pambili dito sa load na to. 1 2 3 4. May strap pa dito. 5. Lagi tayo mag-iwan ng 5 strap sa ibabaw ng trailer. Then luwagan natin tong, gawin na natin 6, iwan na natin tong isang strap dito. Ito. Luwagan natin para ibaba tong tarp natin doon sa labas bago natin putulin. Okay. So ayan, nailabas na natin sa parkingan. Siyempre kailangan ibaba natin to dito lang sa gilid na hindi tayo makaharang, dahil ipapabuhat naman natin tong tarp sa operator. Iwan na rin natin tong strap para mas marami silang panggamit na belly, pero hindi naman nila nilalagyan ng belly. So laglag natin dito. Bigat ng tarp. Ayusin natin ang lagay para bubuhatin ng forklift. Para pagbuhat niya. So atras natin, balik natin yan bago putulin. So yun guys, na-park na natin siya ng maayos. Ito lagi kong paalala, may mga pick-upan o deliveran tayo na mayroong ganito yan
Then ito ang pinapaalala ko guys, bago natin putulin yung trailer, bago natin ibaba yung landing gear, i-drop natin yung hangin. Basta airbag yung mga suspension ng trailer nyo, kailangan i-drop yung hangin. So ayan, antayin lang natin ka mo bababa, itutulak pa niya yung gagalaw pa yung gulong eh. So pag naubos yung hangin, bababa na siya, di ba? Pag naubos yung hangin, antayin natin maubos. So yan, then i-release natin muna itong tractor parking brake. Yan, tingnan mo, gagalaw yan. Yan, umatras na. O bago natin i-maxi, tsaka i-parking brake yung trailer. Bago natin ibaba itong landing gear. Especially guys, pag loaded, talagang i-drop natin, wag natin kalimutan na i-drop muna yung airbag bago ibaba itong paa. Then pag binaba natin yung paa, ganito, magtira tayo ng at least 1 inches na clearance from lupa to landing foot. Landing shoes ba yan? Oh, landing shoes. Yan, di ba? Sagad na, ibabalik ko. Ayan, at least merong 1 foot yan eh. Oh, pag umangat, pag bumaba yan, ayan oh. So bago natin i-release ito, remove na natin yung airlines. Unahin natin ito bago yung alam nyo guys bakit inuna ko yan bago ko bunutin ito. Bago ko bunutin itong lock, kasi sometimes may nangyari na yan, nabunot na to kamamadali, hindi pa natanggal itong airlines, so napigtas yan. Kaya bago nyo bunutin yung lock, tanggalin mo na yung airlines bago bunutin yung pipila. Hindi yung kwento ko, marami na nangyari yan. Okay, salpakan natin yung trailer natin.
Then bago nyo i-hook up ng todo, i-check nyo yung clearance kung sakto. Katulad niya na sakto yung clearance ng truck and trailer natin. So pwede na natin i-atras ng todo. At double check na walang nakaharang dito sa ilalim niya, baka may nailagay eh. Kaya double check natin. Game atras. Then tag. Okay, ayos. So ngayon, bago natin siya ikabit yung ano, hook up na, tinag-test na natin, kabit na natin itong airlines. Dini ano natin yung ano, trailer. Bigyan natin ng hangin. Ito naman guys, wag nyong kakargahan ng hangin na hindi nyo na itaas pa ito. Baliktad naman ang sitwasyon, itataas muna ito bago karga ng hangin. So itaas natin. Ito yung trailer natin may retorque oh. Oh, bago natin siya kargahan ng hangin. Bago yung box niya. Ganon din dito, kargahan na rin natin ng hangin. Magaan lang naman daw to. 22,000 pounds lang yung load natin. So ayan. So yun guys, yung tarp natin may butas, so tinapalan ko siya ng ano, ng duct tape. Kaya ako lagi may baon na duct tape para sa mga gantong sitwasyon na may punit yung tarp natin kahit maliit lang, eh hindi ko siya hinayaan dahil ano siya pag nagba-vibrate lalaki yung butas, di ba? So baka may magsabi na naman dyan, sip-sip tayo ha. Ano lang to, na concern lang tayo dahil nga load natin to. Kasi mapupurwisyo rin tayo pag pinabayanan nito. Lumaki ng lumaki, so wala naman tayong ibang tarp kundi ito lang. So ano lang yan, concern at malasakit sa tinagalog lang din. Concern at malasakit sa kumpanya. At saka sa load na rin natin, di ba? So hindi yan ano guys hindi yan nagsisip-sip tayo sa kumpanya. Ano yan, malasakit or concern tayo sa mga ginagawa natin, lalo sa tarp, dahil tayo ang may dala ng load na to. Ano natin to, obligasyon natin, yung responsibility natin yan. So tayo magsisecure na maayos, secure natin na maayos, dahil tayo rin mapupurwisyo kung hindi natin sisecure siya na maayos. So yun, natarp na natin yung una, natapalan natin yung punit, tapusin natin to. May ipapakita pa ako sa inyo dahil kaya ito isa sa mga dahilan na nagbibigay ako ng idea, nagtuturo ako para hindi magiging abala or purwisyo sa atin pagdating ng tulad nito pagsisecure. Kasi itong tarp na to, baliktad ang pagkatiklop. So hindi maayos ang pagkatiklop. Okay yung pagka-roll niya, okay ang pagka-roll, kaso lang baliktad ang
rolyo niya, or hindi ko maintindihan, papakita ko sa inyo. So aakyat tayo dito guys, kasi ano, mataas. 1, 2. Ayan, dito na tayo sa taas. Ito yung sinasabi ko na papakita ko sa inyo yung tarp. Yung tarp nya, ayan o, hindi natin alam kung saan yung flap nito. Tingnan natin, buklatin natin. Tama. So yung tingnan yung pagkatiklop. Tingnan yung pagkatiklop. So nasa ilalim yung ano, pinakadila niya. Ngayon paano natin malalaman? So bubuklatin natin ng todo yan. Buklatin natin ng todo. Kung mga alanganin yung pwesto natin, napakahirap para sa atin yan. Tingnan niyo oh. So ayun lang natin nakita na nandito yung flap. Kita nyo, baliktad na. So hindi pwede pag ganito ang buka natin, iikutin na ngayon natin yan, dahil yung tiklop nya, ganyan ang klase ng tiklop nya, nakagitna. Ito yung kabilang dulo. So mangyari niyan, ikutin natin, balik natin. Ay, di ba? Kung nabuklat mo na ng todo to, porwisyo, di ba? Bala. Kung mga alanganin yung pwesto natin, delikado tayo. Buti medyo maano tong pwesto natin. Malapad itong load. E paano kung ganyan? Nandoon tayo sa kabila at dito itong tarp na to nandoon sa kabila. So baka malaglag pa tayo, di ba? Kaya iyan ang isa sa dahilan kaya nagbibigay ako ng idea kung paano yung mga proper na securement, pagtiklop ng tarp. Hindi pagsisip-sip yan guys. Tulong or malasakit sa kapwa kasamang driver. Alright, ito. Tingnan nyo, dito pa yung flap ko.
Para tayong si Spider-Man. So yan, nalatag na natin siya. Ayan. Kailangan sentro itong butas na to at ito para pantay. So guys, hindi porkit matagal ka na sa kumpanya sip-sip ka na. Ano yan, marunong ka lang makontento, happy ka sa ginagawa mo, pwede ka mag-stay hanggang kailan mo gusto. So ano yan kailangan masaya ka. Pag hindi ka na masaya, di umalis ka. Ganun lang yon. Hindi porkit tumagal ka sa isang kumpanya, nagsisip-sip ka na. Yan ang tinatawag na masaya ka lang, loyal, at kontento ka. Ngayon, kung gusto mo na magaan ng trabaho na, di tsaka ka na lumipat. Pero hindi yung porkit tumagal ka sa isang kumpanya sip-sip ka na. Lahat ng pinasukan kong kumpanya guys, tumatagal ako. Basta okay sa akin yung employer ko. Pag hindi okay sa akin yung kumpanya, ang employer, umalis kagad ako. Pero kung happy ka naman, walang problema. Marami akong kumpanya na napasukan na hindi ako happy, hindi na ako tumatagal. Kasi ayokong yung ang mangyari kahiyaan lang. Kaya ayoko magpapasok or ayokong pumasok na may nag-recommend sa akin dahil nga hindi ako makaalis basta-basta hindi ko na gusto ng kumpanya, di ba? Pero dito sa abroad, walang problema yan. May recommendation kung kinakailangan dahil minsan lang pumasok sa buhay natin to. So, syempre, hindi mo naman kailangan magbigay ng o tumanaw ng utang na loob. Magpakitang tao ka lang na sa mga nag-recommend sa iyo, at least makatapos kayo ng kontrata or more, mas better. Ganon ako pag pinasok ako. Kung maaari, sabayan ko yung nagpasok sa akin. Pero bago ako aalis, kung hindi man ako happy, magpapaalam ako ng maayos. Ganon lang yun. So yun lang guys Hindi porket tumagal sa kumpanya sip-sip na. Masaya lang yun. Happy, kontento, at that's it. Tapusin muna natin yun. Baka may magsasabi na naman kasi sip-sip. Inunahan ko na kayo. So guys, tapos na tayo mag-tarp. So ready to go na tayo Magbibihis lang ako dahil pawis ako. Yan ang masarap dito sa trabaho na to talagang pinagpapawisan ako. Ayan. So fully tarp na tayo. Biyahin natin papunta ng Edmonton at Chison. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe Okay, ready ka na, Ken? Filipino Truckers Pro, takbo pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbo pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, May truck na naligaw. Nag-counterflow yun. Siya. Saan galing yun? Bakit counterflow siya? Traffic tuloy yung kabilang side. Wala nang dumadaan sa express kasi sinarado yung express dahil mayroong box truck na nag-counterflow. Bakit kaya? Saan galing kaya yun? May barricade naman Bakit na counterflow siya? Kawawa naman. Or ewan ko. Traffic dito, traffic sa kabila. Buti dito sa area natin walang traffic. Express ito, express. Doon ang tawag dyan ay service road siguro.
Kaya galing yung truck. Ay, dito. Ayan oh, may open road oh. May open. Ay, hindi pala counterflow yun. Tama lang pala siya. Hinahabol lang siguro yun. Ako, ito rin, sarado. Buti, dito tayo dumaan. There's a lane closure ahead. Ayan oh, sarado oh. Mukhang merong pangyayari na hindi kanais-nais ah. Ito ah. Still there. Wala na, both side. Buti na lang, nandito tayo sa gitna. Tuloy ang biyahe.